Nanya Mr. Maravillas, kamusta na si Inday? Wala kasi mga kababayan na tigil sa paghampas yung mga nausog. Ayaw tantanan yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Ayan tuloy, hampas sila ng hampas sa ating Pangulong Bongbong na napakabait. Yung latay kay Inday. Sige, panawagan nilang Marcos resign, Marcos resign. Ang nag-resign si Inday. So, ang hampas nila kay PBBM, ang latay kay Inday. Ganon ang nangyari mga kababayan. Kaya siguro, sa pag-resign ni Inday, bubuelo na siya. Kasama na siya sa hahampas, mga kababayan, sa ating Pangulong BBM. BBM. Matutulad siya ng kay Linlin. Talo. Kaya tuwang-tuwa po kami, mga kababayan na sumusuporta sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi po, yung mga nausog, dahil sa ginagawa nila, nilulubog nila yung kanilang manok, nilulubog nila sa kumunoy. Tama po yung ating mga analysis? Saktoan niya, Mr. Maravillas? Sakto man po talaga. O ngayon, basahin natin mga kababayan yung mga reactions ng mga officials sa naging resignation po ni Inday. Approve po sa kanila. Sino-sino niya, Mr. Maravillas? Pati mga experts po, mga analyst, political analyst, mas natuwa. Unahin ko po itong sinabi ni Chis Escudero. Ayan mga kababayan, si Chis Escudero. Sabi ni Chis, yung resignation na niya ni Inday was inevitable. Talagang yung direction, papunta na doon. Sabi dito, Escudero attributed this to the increasing political tensions, particularly after her father, former President Rodrigo Duterte, along with her siblings and allies, began criticizing President Marcos Jr. and members of the First Family. Tama! Ang nagsimula nito po ng away, hindi po yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Until the end nga po, wala kang marinig na masasamang salita, mga kababayan, sa ating Pangulo ni kay Martin. Tinuturo nila, inaaway nila si Martin Romualdez. Sila man lang po ang ganon, palaaway kasi. Pero po ang ating Pangulong Bongbong Marcos, kahit pinagmumura nila, yung akusasyon po sa pulburon, nung kampanya pa yon. Tama? Pinagsabihan yung ating Pangulo noon, kandidato pa lang po, na may kandidatoan niya na gagamit ng droga at weak leader niya. Ang biliban niya ako doon sa ama, pero itong niya, wala. So, kampanya pa po, ayaw talaga ni Maudigs po sa ating Pangulong Bongbong. Si Inday po, mga kababayan, nakipag-unity. Kasi, di ba ran-sararan siya? Gusto ng kanyang mga supporters, tumakbo siyang Pangulo. Manipis po yung crowd sa mga sorties ni Inday. Yung mga paglilibot niya sa buong Pilipinas, before pa ng official campaign period, nakikita niyang manipis. Unlike sa ating Pangulong Bongbong Marcos, talagang rockstar. So nakipag-unity. Kaya yung mga sinasabi po ng mga nausog, mga DDS vloggers na ginamit lang daw ng ating Pangulong Bongbong Marcos si Inday. Baliktad po, ang nanggamit sa Marcos po, sila, si Maudigs, ginamit si Amy Marcos noong 2016. Sabi ko nga po, di man sila kilala, Davao lang po sila kilala. Pero sa buong Pilipinas, ang kilala po Marcos kasi 20 years na naging presidente yung tatay ng ating Pangulong Bongbong. Tama po yung analysis natin. Kaya po yung boto ni Maudigs noong 2016 sa pagkapangulo, 16 million. Tapos 14 million kay President Bongbong Marcos na tumakbong Vice President. Pero dapat siya yung nanalong Vice President po. Na smart magic lang po. Tama? So the bulk mga kababayan ng boto kay Maudigs noong 2016, galing po ito sa mga Marcos supporters. O ngayon, fast forward po, 2022 election. Nag-gauge nila po, hindi mananalo si Inday. Kasi kung mananalo po si Inday, presidente na yung kanyang tatay, hindi pa siya didiretso. Ano yon?
Tama? So hindi siya dumiretso kasi nakikita niya, matatalo siya despite na yung kanyang tatay, presidente. Kaya nag-vice presidente na lang po siya. Hoping, mga kababayan, na sa 2028 siya yung i-endorse. Inaon siya po kasi sige po ang tantrums dahil lang po sa confidential funds. Yan ang totoong kwento mga kababayan. At nang magsumbong siya sa kanyang tatay, pero si Inday po, mga kababayan, siya man lang po yung nagsabi na okay lang niya kung tanggalin yan. I leave it to your wisdom, to the Congress, Your Honor. Mr. Chair, yun pala, masama ang loob niya. Doon bumanat mga kababayan todo-todo. Tinawag ng tambaluslos, si Martin Romualdez, after na si GMA, mabuking yung plot to oust Martin Romualdez bilang Speaker of the House para siguro, sabi ng mga analyst, ipatupad yung kanilang plan B. I-impeach yung ating Pangulong Bongbong, pagkontrolado nila yung Congress, iluklok si Inday. Naon siya din po, kaya lalong naulol si Inday. Lalo na yung tatay na ulol. Bumanat po sa nausog. Yan ang totoong kwento. And yung si Mrs. Lisa Marcos, siyempre nasaktan. Kasi hindi man siya inaano. Wala ka mang marinig na salita galing sa pamilya Marcos na masasama, lalo na sa ating Pangulo at kay Martin Romualdez. Inakusa nila ng kung ano-ano. At si Inday, mga kababayan, sumama sa rally habang DepEd Secretary siya. Nandun siya sa rally ni Pacquiao, Marcos resign ang panawagan. So, sunod na travel ng ating Pangulong Bongbong Marcos para maikwento ko sa inyo yung background. May kasama na pong nakabantay kay Inday. Hindi na siya solong caretaker. At yung pinakauli mga kababayan, yung sa Singapore, Brunei Darussalam, wala na si Inday. Hindi na iniwan kay Inday. Kasi sino man ang mag-iwan pa kay Inday niya? Nawala na yung tiwala. Kaya po siya napilitan na mag-resign. Hindi na siya welcome sa official family. Yung signing nga po ng batas para sa pagbigay ng dobling allowance sa mga teachers, absent si Inday, yun na lang hindi pa niya magawa. Lalo pang bagsak mga kababayan sa PISA. Yung mga mag-aaral natin, bottom 4, dismal mga kababayan ang term, dismal performance. Si Inday po sa DepEd. So sabi pa po ni Chis Escudero, yung resignation niya ni Inday became more likely when she remained silent on key policy issues including the West Philippine Sea, Bagong Pilipinas Hymn, in the cases in attempted arrest of fugitive Apollo Kibuloy. Correction na natin ng konti si Senate President Chis Escudero. Mayroon po, automatic si Inday pagdating kay Pacquiao, may statement of condemnation siya agad. Pag sa mga kalyado niya kay Pacquiao, mabilis pa sa alas 4, may recorded message agad, statement si Inday po. Pagdating sa West Philippine Sea, yon ang no comment. Until the end, mga kababayan, hanggang sa mag-resign siya as DepEd Secretary, no comment pa rin siya. Despite sa yung latest po na ginawang agresyon na naputulan po ng daliri, yung isang Navy officer, ipakita ko po sa inyo yung ginawa ng China, ng Chinese Coast Guard po. Nakakainit talaga po ng ulo, pero no comment hanggang ngayon si Inday. Ito po, tingnan ninyo. Matindi po. Ayan pa. Matindi po, mga kababayan, ito yung vessel natin,
Yan, pinagsasaksak po. Yan po. So, ganon tayo mga kababayan. Pinagbubuli ng China at ninakaw pa nila yung ating mga armas. Pero no comment pa rin si Inday. Hanggang ngayon mga kababayan, ewan ko kung bumisita man lang siya doon. Kasi di ba, mahilig siyang bumisita doon sa Navy officer po na naputulan ng hinlalaki. Ito po yung naputol sa kanya. Si General Browner, pinunta na po at tinanong yung Navy officer kung handa siya na bumalik sa duty. Yes sir, anya, handa ako. Iniintay ko lang anya yung order ninyo. After anya ako makarecover. Ganon katapang ng ating mga sundalo. Sabi nga ni General Browner, lumaban yung ating tropa po using bare hands. Ayaw nilang, may baril sila doon. Ayaw nilang gamitin po para hindi po mag-escalate. So, mali po yung mga propaganda ng mga nausog na gustong makipagyera, gustong kalad ka rin po sa gira ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ang ating bansa. Walang katotohanan po. Kasi kung gusto po, nakalad ka rin po sa gira, di sana, may armas naman yung ating mga sundalo doon. Pinagbabaril na sana. Lumaban na sana po gamit yung mga armas nilang dala. Hindi po nila ginawa. Kahit yung mga Chinese, may mga dalang itak, palakol, kutsilyo. Sinira nga po yung mga gamit nila doon sa rubber boat. Pati yung rubber boat po, pinagsasaksak ng mga Chinese. You see? Yan po. Yan, may mga dalang palakol, sundang, itak at kutsilyo. O yan po, sinira nila mismo yung rubber boat, pinagsasaksak yan Pero no comment si Inday. Hanggang ngayon mga kababayan. So balikan natin yung problema niya sa DepEd at mga reactions ng mga officials po. Sabi ni Coco Pimentel, the President anya should immediately prepare to appoint the next Secretary of Education. This person must be someone who has worked with or in the department for decades. Someone anya familiar with how the department works as well as with the problems of the education sector and educational system. Someone who has dedicated his or her life to education and can show the track record for it. Parang sinabi man lang mga kababayan ni Coco Pimentel, hindi tulad ni Inday Anya na wala man. Walang track record na ganon, zero. Bakit niya Mr. Maravillas? Inappoint ng ating Pangulong Bongbong Marcos si Inday as DepEd Secretary. Naniniwala po yung ating Pangulo na abogado naman po si Inday at matalino sa tingin ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya kahit gusto ni Inday, DND Secretary, alam naman ng ating Pangulong, hindi pwede siya sa DND. Kasi matutuwa si Xi Jinping. So, binigay sa kanya yung pinakamalaking departamento. Nagtitiwala kasi kay Inday yung ating Pangulo. Sinubukan niya. Hindi pala kaya ni Inday, nag-resign. Tapos, ang lakas ng loob ng mga nausog na sabihin, si Inday dapat na maging Pangulo ng Pilipinas, susunod daw na Pangulo. Hindi nga nakaya yung isang departamento lang, DepEd. Hindi na ayos yung mga problema. Bottom 4. Nga. Philippines ranks at the bottom of new PISA test on creative thinking. June 19, 2024. Filipino students have one of the weakest creative thinking skills in the world based on a newly launched global benchmarking test. Bottom 4 po. Pang-apat sa huli. Sa kabaga. Tapos sabi ni Inday, kahit daw siya na nag-resign na, tutulong pa rin siya. Yan sabi niya, hindi man ako ang tumatayong kalihim ng edukasyon. Mananatili akong isang ina na nagmamatsyag at titindig para sa kapakanan ng bawat guro at bawat mag-aaral sa Pilipinas.
Hindi mo nga nagawa ng DepEd ka. Ngayon pang nag-resign ka na as DepEd Secretary, may magawa ka. Huwag kami inday. Ngayon, ito yung sabi naman po ni LP President Congressman Ed Silagman ng Albay. The resignation niya ni Inday will hopefully lead to the solution of the alarming crisis in the Philippine education. It is hoped that a replacement will come from the ranks of experienced and dedicated educators who can efficiently steer and professionally manage the educational system of the country. So, madaling sabi, mga kababayan, hindi nagawa professionally ni Inday yung kanyang mandato. So, sabi pa ni Edsel, Duterte's departure from a prime position in the President's cabinet ends with finality niya. The increasingly tenuous partisan relations between the Duterte and Marcos political power blocks. This terminates absolutely the unity, sabi ni Edsel. Sabi naman po ni ACCA Party List Representative Franz Castro, ito na niya yung simula ng open war. Ang makikipagiraman lang po ang aatake tulad ng China. Itong mga pro-China, yung nausog na walang tigil sa pag-atake, pero hindi man po gumaganti ang ating Pangulong Bongbong Marcos, maging si Martin Romualdez. Inahayaan lang po. Ayaw ng ating Pangulo ng distraction sa kanyang trabaho. Tuloy-tuloy lang siya. Ngayon nga po, nasa Surigao yata yung ating Pangulo, namimigay ng mga tulong. Yan po, the usual presidential assistance to farmers, fisherfolk, and families in Surigao del Sur. Kita ninyo yung ating Pangulo? Hindi siya nadidistract sa trabaho. Tuloy-tuloy lang po. Yan. Lahat ng klase ng tao, lalo na to sa mga mananagat at Para magbigay daw ng tulong. Ay, pala. Ano yun? Bisaya. So, Gobernador yata nila ito. Ayan. masaya po kami lahat. Hulog kayo ng Diyos sa amin. Hulog ng Diyos daw. Palakpakan. Maraming salamat po. Yan ang ating Pangulo. Maraming salamat po, Governor Pimentel. Si Governor Pimentel pala yun. Si Surigao del Sur 1st District Representative Romeo S. Momo Sr. para sa kanyang mensahe. Ito po yung ating Pangulo. Magsasalita na. Ferdinand R. Marcos Jr. Courtesy ng RTBM, mga kababayan. Ating Special Assistant, Secretary Anton Lagdameo. Please, dito rin po. At sila ang kalihim ng ngayon sa kasalukuyan ay marami talagang ginagawa. Dahil dumadaan po tayo sa krisis ng tagtuyot at kaya inaasahan po natin ng tulong na galing sa Department of Agriculture. Nandito ninyong nakikita kapag may kalamidad at kapag may nangangailangan ng tulong. Ang kalihim ng DSWD Secretary Rex Gatchalian at ang siyang tumutulong na para maganda ang ugnayan ng national government, Secretary Penhor Abalos, ang namamahala at nagtitimon sa mga development dito sa buong isla ng Mindanao ay ang Mindanao Development Authority Secretary Leo Magno, ang ibang mga cabinet members na nandito ngayon at ang inyong First District Representative na hanggang ngayon ang tawag ko sa kayo, Yusek, kasi ang tagal namin magkasama eh. Matagal na marami kaming ginagawa. Noong ako nga ay chairman noong Public Works sa Senado, madalas kami magkita. Lagi siyang pinupuntahan. Ang tinatanong ko, dahil totoo ang sinasabi niya sa akin kung ano ba talaga ang lagay. Ang ating congressman ngayon, Congressman Momo. At napaka sipag at napakasigasig
na congressman ng 2nd District ng Surigao del Sur, Representative Johnny Pimentel. Ang 1st District, Agusan del Sur, Representative Alfredito Basco. 2nd District of Agusan del Sur, Representative Edibon Plaza. Surigao del Sur, Governor Alexander Pimentel. Agusan del Sur Provincial Governor, Governor Santiago Cani Jr. Ang ating host na dito sa ating programa ngayon ay ang Tandag City Mayor, Mayor Roxanne Pimentel. At lahat ng aking kasamahan sa pamahalaan, all elected officials, my fellow workers in government, at ang pinaka mahalaga na nandito na bumisita at kasama natin ngayon, kayo po, mga beneficiary ng ating presidential assistance. Ladies and gentlemen, magandang araw po sa inyong lahat. Marami pong salamat sa inyong mainit sa pagsalubong sa amin. Tunay pong napakaganda ng Surigao del Sur. Magpinagpala kayo ng magandang tanawin, mga ilog, dalon at yaman ng lupa ay siyang nagbibigay ng buhay sa inyong pananim. Ang agrikultura at pangingisda ay ilan lamang sa mga pangunahing industriya na nagbibigay lakas sa alalawigan ng Surigao del Sur. Gayunpaman, patid ko ang matinding dinadanas ninyong hirap nitong nagdaang El Nino. Halos 12,000 magsasaka dito sa Region 13 ay naapektuhan. Hindi namin nakakalimutan ang ating mga kababayan dito sa Surigao del Sur. Kaya po nandito kami para personal na ipahatid ang tulong mula sa pamahalaan. Hangarin namin na maging maunlad at produktibo ang mga mamamayan ng Surigao del Sur at ang rehiyon ng Caraga. Mula noon, ipinagkatiwala ninyo sa akin ang pagiging Pangulo. Batid ko na ang tanging paraan upang maging matagumpay sa mga layunin nito ang lubos na pag-unawa sa sitwasyon sa pangangailangan ng bawat Pilipino. Yan ang dahilan kung bakit po ako nandito. Kasama ang mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Gusto ko masiguro na maayos ang pagtanggap ninyo ang aming hatid na ayuda at malaman mismo ang kalagayan niyo. Naiba po, kaya naiba ang nagpapasalamang ng mga report. Iba talaga kung tayo ay nakabisita, nakakausap kayo at naririnig ng sarili ko na personal kung ano ba ang inyong pangangailangan, kung ano ang inyong sitwasyon. Kaya naman, ikinagagalak ko pong ihatid sa inyo ang 10,000 cash assistance para sa mahigit 9,000 Matindi po. na makakatanggap dito sa Surigao del Sur sa ilalim ng ayuda Palakpakan. sa Kapus Ang Kita Program o AKAP ng Kita ninyo. DSWD. Magbibigay din po ang aking tanggapan ng tigsa 10,000 piso sa mga magsasaka, mangingisda at ilang piling pamilya na masyadong apektado ng El Nino dito sa Surigao del Sur at sa Agusan del Sur. Ayos na ayos. Palakpakan. Ito pong tulong na ito ay ipamamahagi namin sa inyong mga lokal na pamahalaan upang maiparating sa inyo. Ang DA, ang Department of Agriculture at saka ang DSWD ay tutulong po na matiyak na agarang itong makaabot sa inyo. Sa kabuuan ay mahigit na 60 milyong piso ang inilaan natin para sa Agusan del Sur at sa Surigao del Sur. The best po. Bumaba ng pera. Mamahagi din po ang tigli 5 kilong bigas. Ang office naman ng Pati bigas? Speaker of the House of Representatives, Speaker Martin Si Romualdez. Martin talaga po ang susunod na mga kababayan. Meron ding inilang mga farm machinery, equipment at credit assistance, pautang ang DA. Livelihood Starter Toolkits naman ang galing sa TESDA
para sa mga benepisyaryo mula sa Surigao del Sur. Magbibigay din po tayo ng ayuda sa pamamagitan ng DOLE Integrated Livelihood Program o DILP, tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers o yung programang tinatawag na TUPAD. At kasama dyan ang Government Internship Program. Bukod dito, Kompleto, may Ricardo. nakahanda na rin tayong training allowance para sa mga nais pagpasanay sa ilalim May ng training, may TESDA. allowance pa. Opo. Sa mga tulong na hatid namin ngayon, ay maibsan natin ang hirap ng inyong pinagdadaanan sa araw-araw ninyong paghahanap buhay at pagsasakripisyo. Walang ganyan po, Ngayon no? naman, ay Kay kailangan natin Modix. paghandaan ng tag-ulan na inaasahan magdadala ng higit sa normal na buhos ng ulan sa darating na buwan ng Oktubre. Bagaman ang hiling natin ay wala nang maranasang pinsala o aberya sa panahong ito, nais kong malaman ninyo na handa ang pamahalaan kung sakaling man mangangailangan tayo ng pondo at mga supply ng pagkain sa oras ng kalamidad, nandito po, ready po ang inyong pamahalaan. The best. Laging ready. Hindi lamang po ito. Masaya ko rin ibinabalita sa inyo na ang ilan sa mga proyekto nating pang-infrastruktura ay nasa kalagitnaan na ng pagpagawa. Ang Kabadbaran, Puting Bato, Kabadbaran, Puting Bato, Nabulol na yung ating ay Pangulo. halos kalahating porsyento, 44.7% natapos na. Ang East-West Lateral Road naman, na may kasamang 2 tulay at drainage at slope protection, lampas na sa 60% na kumpleto na. Nariyan din ang pagsasaayos natin ng Tandag Airport upang mapabilis ang biyahe mula dito sa inyong lugar patungong ibang bahagi ng bansa. Maliban sa mga nabanggit ko rito, nakapamahagi na tayo ng halos 9 bilyong piso mula noong Enero noong nakaraang taon dito sa Caraga sa ilalim ng mga programa ng DSWD. Kagaya ng Pantawid Pamilya Pilipino Program, Assistance to Individuals and Families in Crisis Situations, at Lawa at Binhi at iba pa. Maaasahan din ninyo ang patuloy na pagsulong namin ng edukasyon at kalusugan dito sa Caraga. Nakapaglaan na tayo ng higit sa 1.5 bilyong piso para sa pagtayo ng mga bagong silid-aralan. Ayos. At halos kalahating 1.5 billion po. na para sa pagpaayos sa mga lumang silid-aralan. Higit 170,000 scholar naman mula sa Caraga ang makakatanggap ng pondong inilaan para sa mga programa ng CHED. Binuhos na po. Mayroong higit 100 health facility projects din. Meron din health facility projects din sa inyong lugar na napaglaanan ng nasa budget. Patuloy din po ang paghahatid ng tulong ng DTI, Department of Trade and Industry. Yung mga hindi sa nagawa ni maliliit Inday na po, negosyo, ginagawa na ng pagpapagitan Pangulo. ng pagpapahiram ng puhunan. Sa katunayan, may nakahandang dagdag na higit 12 milyong piso ang DTI upang tulungan ang ating mga MSME, yung mga maliliit po na negosyo, sa ilalim ng Negosyo Center Program. Mga minamahal na kababayan, nawa ay magsilbing patunay ang mga nabanggit kong programa ng aming masinhing hangarin. Mapagaan ang inyong mga pinapasang suliranin ngayon. Asahan ninyo na patuloy kaming maghahanap ng katugunan sa mga pagsubok na kinakaharap ng ating bansa at magpapatupad ng mga angkop na programa at patakaran upang matikman naman ninyo ang bunga ng inyong pagsisikap. The best po. Pinaalalahan ko ang lahat ng mga ahensya, lingkod bayan, mga kabalikat sa gobyerno. Huwag natin sayangin ang ating mga nasimulan. At sa inyong mga magigiting na magsasaka at mangingisda, hindi ito ang huling pagkakataon na makakarinig kayo ng magagandang balita mula sa atin. Patuloy lamang ang pamahalaan sa pag-aagapay sa inyo. Sa sama-sama nating pagkilos at pagtutulungan, tiyak na makakamit din natin ang isang bagong Pilipinas
Isang bagong Pilipinas kung saan ay bawat Pilipino ay pusog, hindi lamang sa pagkain, kung hindi sa pangarap, pag-asa at mga oportunidad. Yan ng presidente. Maraming salamat po sa inyong mga sakripisyo. Mabuhay ang bawat pamilyang Pilipino. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Ayos. Salamat po at magandang umaga po sa inyong lahat. Di ba nakakatawa yung ating Pangulong Bongbong Marcos? So, yung hindi napagawa ni Inday na mga silid-aralan, mga classrooms, nag-allocate yung ating Pangulong Bongbong Marcos doon sa Caraga Region, 1.5 billion para maipagawa, mga kababayan, yung mga nasira na mga silid-aralan. Yan po ang leader. Binuwas na niya Mr. Maravillas kasi nag-resign na si Inday. Binuwas na yung mga projects sa DepEd. Baka kasi mga kababayan mamukbang. Kaya ngayon lang pig-release po, baka mamukbang. Kaya talaga niya, Mr. Maravillas. Ayan man lang po, mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.